Graduation day ngayon ng anak ko, kaya gagawan ko siya ng video para hanggang sa kanyang pagtanda at magkaapwa ko, mapapanood nila ito. So, ayan, watch nyo na po ang aming video! Mona Anela Joy E. Servano John Kenneth C. C. Saan kaya dito kay ate mo? Maganda. Ang sunflower nyo kaya magkano? Ito? Sandre. Ayaw, pwede naman. Maganda din. Ayun yung maganda oh, yung dry. Ikaw, umibili mo. Kukuha. Hindi. Hindi yung dry. Pwede. No. Like this? Oh, no. You were my sublime. Oh, I wear this. Okay. I graduated BS if I had to. Binigay na lang sa kanya. There we go. The scholar. August 28th, 2023, graduation day. For Video me, yan. Aura. I'm getting my bachelor's degree in psychology. Oh, I mean our daughter is. Aura! Chad and I are just along for Aura! the ride. Aura! Oh, Aura. Aura! Pose! 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 Okay then. Okay. All right, Grab is coming. Grab is just a few minutes away. Right, baby? Oh, your shoes are too big for you? Yeah, a little. We got cotton balls. You want to put cotton balls in there? That is Girl Scout nila. Huh? Girl Scout. Gawin bayan siya ng dami lang. My what? They said our house is full of lights. Lights. Oh, yeah, we're lit up. That's because I can't see it unless I have lights. Too much? No, I just crumpled it in a wrong way. Oh, you gotta fold them. Here it comes. I can hear it. Dogs are barking. All right, here comes the Grab. Silver na Toyota. Here comes the Grab car. 923-2010. All right. Shut up. Diyan na? Let's go outside so she don't bark. Sa'yo. Look. Oops. Wait. Be quiet, Karina. We're waiting for Grab here. Dito ata, tingnan mo din sa 9320. Ano ba ito kanina? NIG. Andiyan na siya sa loob, oh. Una ako. Better hurry, baby. Cuneta Astrodome po. Pasay. Opo. Oo nga po eh. Alas 7 yung marcha. Opo. My beautiful wife. Hi.
Parang delikado naman yung mga sinunod. Grab's almost here. Yung sinilas ko din, ubusin na naman Vloggers na sila. Kasi hindi siya makasama. Kaya sabi ko, Why don't you go out the gate, baby? o kasi na Hey, baby. At Why don't you go out the gate? Wait for him outside the gate. sa Grab at syempre mga antok pa kami. Alam niyo ba, maaga kasi kami nagising. 2:45 tapos nag-alarm ulit, naging 3. Tapos nag-alarm ulit, 3 o'clock kasi nga ang aga kasi ng formation nila sa Cuneta Astrodome at syempre ayaw ko namang malate dahil 'di ba madaming magbo-book yan sigurado dahil kadalasan naman talaga magga-grab kaya inagahan namin ng gising para makapag-almusal pa kami at hindi kami malilate or mata-traffic. So, hindi nakasama nito si Jerry sa amin dahil ayaw kong mahirapan siya sa pila. Sigurado naman kasing sa mga ganitong sitwasyon talagang haba ng pila at syempre may edad na siya. Kaya hindi na siya sumama pero nagbihis pa rin siya sabay at nagpicture kami bago kami umalis. So ayan ang kanilang team ay Pilipiniana at kung nakikita nyo, nandito kami sa labas at ang haba-haba ng pila at hindi pa sila naka-organize. So nasa Grab pa lang kami, may tumatakbo na babae. Akala ko naman mag-aayos ng parking o mag-aayos ng linya. Kaya pala yun yung nagbibenta sila ng garland at flower. So hindi nila agad sinasabi na yun ay hindi galing sa school or hindi free sa school. So, basta lang nila yan sinasabit sa dibdib mo at sa liig mo. And then, after nilang isabit yan, sisingilin ka nila ng 200 pesos. Tapos, may kasunod pa yun picture. So, may graduation rights yung anak ko. Nakabayad na rin siya sa school. Kaya sabi nga ng anak ko, mayroon na kaming graduation right picture sa school. Kaya hindi na kami mag-a-avail niyan. So, ang ino-offer nila is 500 pesos, 7 shots naman yun at pipicturan ka nga lang kung saang gilid-gilid dyan. So sa mga nanay talaga, pagdating talaga ng graduation, hindi na nila yon mapapansin kasi nga lahat excited. So ako kasi maano talaga ako pagdating sa graduation, lalo na kaunti ang budget mo. So, kailangan maging mapagmatsyag ka kasi marami talaga dyan mga nag-o-offer at syempre dahil graduation nga, hindi mo maano ba na mabudol ka rin, madadala ka sa kanilang magandang pananalita. So, nasa loob na kami nito ng Cuneta Astrodome, nauna yung mga parents at kung nakikita nyo, wala pa yung mga graduates dyan sa mga upuan, bakante pa yan at may mga cameramen nga dyan, tapos syempre may mga nagsasalita na dyan na parang nagre-ready na sila sa pagpasok ng mga graduates. So yung mga graduates nasa labas pa at nandito na nga yung mga nanay sa loob. So nakaupo kami sa lower box sa north part ng Cuneta Astrodome. At kung nakikita nyo, naka-ready na kasi na andyan na nga yung kanilang tawag nyon. Hindi ko basta malaking TV na yan, nakalimutan ko kung anong tawag niyan. So nahirapan ako dito kumuha ng video, kaya pasensya na kayo kung ito lang yung masishare ko about sa graduation ng anak ko. Ginawan ko talaga ng kahit na hindi maganda na video, nag-effort ako kasi nga memorable sa akin ang graduation na to ng anak ko na pinaghirapan niya to ng 4 years sa scholar dahil syempre kung kami lang talaga, mapapatapos namin siya. Pero syempre, alam nyo na, mahirap talaga at malulubog kami sa utang. Kaya maraming salamat dahil talagang
minintain niya yung 4 years na hindi siya malaglag sa scholar at napakalaking tulong yun sa amin, sa akin, lalo na't wala akong matatag na trabaho. So, ayan nga, nag-uumpisa na po silang magmarcha. Yung ito po, yung naunang pumasok ay Boni po yan, Boni University, yung sa main campus nila sa Mandaluyong. At dito sila uupo sa bandang kanan at sa kabilang banda naman, kasi medyo dalawa yan, di ba? Na-divide yan dalawa. So, doon po ang Pasig campus, ang Rizal University, Rizal Technological University, Pasig campus doon sa kabila. So, ayan nga, at syempre, kukuhanan ko siya ng video kahit hindi ko siya nakikita dahil hindi ko alam na ang unang nagmamarching pala ay Boni, kasi parang hindi ko naintindihan yung pagka-announce kasi ang gugulo ng mga nanay sa tabi ko. Yung akala nila ba, alam nyo yon, mas maganda pa yung arrangement ng mga elementary at high school sa arrangement ng college na to. Kaya natatawa ako kasi syempre, 'di ba, ina-expect mo nga maganda. So, hindi dapat dito kasi ang graduation nila, dapat nasa PICC, kaya na-hold yung graduation nila ng isang buwan dahil nagbago sila ng venue. Maraming mga nanay, mga tatay, sabi nating parents na disappointed dahil syempre magka-graduate ngayong anak namin ng college at saka parang hindi maayos yung kanilang pag-ano dito, ang kanilang organize. Hindi talaga siya maayos. At saka 'di ba dapat tatawagin yan, kaya kunwari yung anak mo ay Den Lester, diyan, ano ba yung tawag nun, yung best in academics, kung kailan siya covered. Katulad sa anak ko, may Dian Lester siya ng 2019 hanggang 2022. So, hindi na nila yon tinawag dahil nga sa sobrang short ng oras nila. At habang nandito nga kami sa loob ng stadium, mayroon na nang nakaready na papasok na graduating naman sa labas. So, ang target time na matatapos nitong graduation ay 12 noon. At yung habang nandito kami sa loob, naka-formation na yung gagraduate naman na afternoon session. Kaya talagang minamadali nila. Alakalaan nyo yan, nade-distribute na nila yung mga diploma, dapat doon pa yan ibibigay sa stage, di ba? So, habang naglalakad sila, bit-bit na yung diploma nila at pag-akyat nila sa stage, mag-shake hands na lang sila. Yung palang formality na, kasi nga bit-bit na nila yung kanilang certificate hanggang umakyat sila. Kaya titigan nyo ng mabuti dahil habang nakapila sila dyan, paakyat ng stage, may nagde-distribute ng kanilang certificate. Yan, nandiyan dyan. So, ang allowed lang talaga dito na sumama is 2. So, hindi ko na rin sinama yung nanay ko dahil alam ko na napakahirap yung ganito. Ako nga nahirapan ako tumayo dito na mag-restroom ako kasi ang sikip ng daan. Tapos, di ba, may mga nakaupo. Tapos, minsan kahit mag-e-excuse ka, parang bingi yung mga nanay. So, nakadaming hulog nga ako dito kasi nga ang sikip ng daan. Tapos, nag-i-excuse ako, hindi ako pinapadaan ng isang nanay kasi nga iwan ko kung bingi ba siya or ayaw niya lang itupi yung kanyang mga binti na alam niya naman na may dadaan, 'di ba? So, bakit kami pag may dumadaan naman sa part namin, gini-giveaway naman namin. So, may mga nanay talaga na hindi sila disiplinado. Yun. Kasi alam nyo yon, kunwari, hindi pa naman tinatawag yung kanilang pangalan o kanilang department ng college, pero nakatayo na sila dyan. Dapat kapag kanila ng estudyanteng tatawagin, saka lang sila tatayo kasi nga mayroon naman pang nanonood sa likod namin. So, 'di ba, madaming nagrereklamo diyan kasi yung iba diyan, alam niyo 'yun, parang wala silang pakialam na ay mayroon din palang mga nanay sa likod katulad nitong naka-t-shirt na black. Talagang nakatayo pa siya. Tapos, 'di ba, nag-announce sila na everybody raise up, yung tumayo po ang lahat, parang ganon. So, tumayo ang lahat
kasi sabi naman ng nag-announce, tumayo po ang lahat. O katulad niyan, tumayo ang lahat. Siyempre, tatayo talaga. Ang ibang nanay hindi tumayo. Sabi ko nga, everybody nga. So, ibig sabihin, lahat dapat tatayo. Kasi, di ba, kakanta nga ng Philippine anthem, yung Lupang Hinirang. Ewan ko ba kung nasaan yung mga ano nila. Kaya napapansin ko talaga yan. Sabi ko, ang gulo. Siguro nasobrahan lang talaga sila sa excitement. Kaya wala na silang pakialam. So anyway, nandiyan na yan at kung nakikita nyo, naka-Filipiniana nga sila. So talagang kakaiba kasi yung kadalasang ini-expect ko talaga pag college, naka-wear sila ng toga. So ang toga nila ay ginamit lang yun sa kanilang pictorial a month bago ng exercise na ito. So, okay lang yan sa akin kasi ang importante nakatapos yung anak ko at makapag-refresh siya kasi napakahirap po talaga kapag isa kang scholar. Alam mo yon kasi kailangan mo i-maintain yung grades mo. Dahil kapag hindi mo na-maintain yung grades mo, malalaglag ka, syempre magbabayad ka na sa school. So dahil alam kong naiintindihan naman ng anak ko yung sitwasyon namin, nag-aaral siya ng college, kaya talagang pinursige niya talaga na hindi malaglag siya sa scholar. Ginalingan niya, kumbaga binigay niya yung best niya para makatapos siya na hindi rin ako magastusan at hindi rin kami malubog sa utang. Kasi alam nyo yun, kapag wala talagang income yung magulang at may pinapaaral na kolehiyo, automatic po nagkakautang. So, kaya ako nagpapasalamat talaga ako sobra-sobra sa anak ko na hindi niya kami binigo, hindi niya binigo yung mga tsuhin niya na nag-expect talaga sa kanya na makatapos siya. Dahil siyempre, yung mga tsuhin niya, yung tumayong tatay nila ng panahon na single parent ako, lubog ako, gapang na gapang ako. So, yun talaga yung inano ko sa kanya na kailangan makatapos ka dahil siyempre para din yan sa'yo. At syempre para hindi ka rin matulad sa akin na hindi nakapagtapos dahil napakahirap maghanap ng trabaho. At syempre kahit na nandito kami sa Cuneta Astrodome, syempre hindi mo maiwasan maging emosyonal. Ako napaluha din ako dito dahil syempre, 'di ba, maraming nag-judge na tao, maraming hindi naniniwala na hindi makatapos yung anak ko dahil matutulad nga siya sa akin na alam mo, hindi nakapagtapos, nagkaanak, ganon. So, habang nakikita ko si Jan at tinitingnan ko siyang nakaupo dyan at tinaantay ko yung magmarcha siya na siya naman ang tatawagin. Talagang masayang masaya ako at katulad ng ibang nanay napapaluha din dahil syempre, pag nakapagpatapos ka talaga ng college ngayon sa panahon ngayon na lahat ng bilihin ay napakamahal. Magiging proud ka talaga sa sarili mo at lalong magiging proud ka sa anak mo. Kasi kung hindi niyang ginalingan ng anak mo, syempre hindi siya makakatapos. So ayan na nga yung anak ko, siya yung naglalakad, ayan, na may kasunod na lalaki. At marami kasing late yan, kaya medyo nagkabuhol-buhol ang linya nila. So, nandyan na sila, dapat nauunayan sila dito. Kaya, ayun, nagkakaanuhan sila. At kukuha na ngayon siya ng kanyang certificate sa college. At bago sila umakyat sa stage, hawak na nila yan. At nakapag-wear na nga sila ng sablay. So, kinuhaan ko talaga to. At gusto ko talagang i-post to sa aking channel kasi 'di ba? Siyempre gusto ko laging mapapanood ang kanyang biggest achievement at siyempre proud akong sabihin sa inyo na nakatapos siya dahil isa siyang batang scholar ng Pasig. So malaki po talaga ang naging tulong yan sa amin na nakapagtapos siya na alam nyo na. So ayan, tinatawag na po si Jan. At syempre, nang tinawag siya, ang
ang lakas ng tibok ng puso ko. Kaya siyempre magulang ka, siyempre nararamdaman mo yung saya, yung tuwa na alam mo yun, hindi mo akalain na makapagpatapos ka ng anak sa kolehiyo sa hirap ng buhay ngayon. Kaya sa mga bata dyan na pinapaaral kayo ng magulang nyo, tapos libre naman po ang school, libre ang school supply, lalakarin nyo na lang, mag-aral kayo kasi nga napakahirap talaga ngayon ang maghanap ng trabaho kasi ultimo magtitimpla ka ng kape 4 years graduate. Ultimo magbabalot ka ng donut 4 years graduate. Ultimo maghihiwa ka ng prutas 4 years graduate. So kapag high school ka ngayon, parang ang baba-baba na ng tingin sa'yo ng tao, tapos alam mo yon, parang hindi ka belong sa community nila. Katulad niyan, ang high school noon, pwede na magtrabaho ng hindi kasambahay. Ngayon, ang high school ngayon, kasambahay na lang o kahit minsan naka 2 years ka pa, ang baba pa rin ang tingin sa'yo kasi nga, ang kanilang basihan ngayon ay yung nakapag 4 years, yung nakapag-bachelor ka, ganun-ganun. Kaya ako hindi ko sinasabi na minamaliit ko yung mga hindi nakatapos kasi hindi ako nakatapos. Kaya hirap na hirap ako makahanap ng trabaho. Siguro yung natrabaho ko lang kasambahay, tapos nag-housekeeping ako. Kaya lagi ko talaga sinasabi sa mga anak ko na mag-aral kayo habang kaya pa. Tapos mangarap kayo ng matayog na matayog. At syempre, gusto ko din pasalamatan bago matapos itong aking vlog yung aking asawa. Una-una sa pagtanggap ng 2 kong anak, sa mga kapatid kong lalaki na sumusuporta sa akin mula noon hanggang ngayon, sa nanay ko na tumayong nanay habang ako nagtatrabaho, tapos sa stepfather ko rin na tumayong pangalawang tatay namin habang alam nyo na lumalaban kami sa buhay namin dito. At syempre yung tatay ko sa probinsya na kahit na alam ko naman na hindi niya to nakikita dahil wala siyang cellphone doon. Alam kong masayang masaya siya dahil unang apo niya nakapagtapos ng 4 years. At syempre, alam ko sa sarili ko na nakangiti na yung lolo namin ngayon kung saan man siya. Dahil nakatapos na yung unang apo niya sa apo at ako ngayon ang apo niya. Tapos nagkaanak ako at ito na nga yung anak ko, nagtatapos na at siya din yung nagbigay ng pangalan neto ng baby pa at sinasama niya lagi sa palayan. Kaya alam ko sa sarili ko na nakatingin siya ngayon sa amin at tuwang-tuwa siya dahil siyempre nakapagtapos na yung apo niya. Kaya maraming salamat din po sa mga taong humusga, walang tiwala, at alam nyo niya, hindi pa nangyayari, alam na nila yung kwento. Maraming salamat po sa inyo. Kasi kung hindi dahil sa inyo, syempre, di ba, hindi kami magpupursige na pagandahin yung buhay namin. Kasi dapat hindi ganun eh. Dapat pantay lang tayo. Dapat hindi kayo manghusga. Sa mundo, dapat hindi mo kailangan patunayan yung sarili mo eh. Kaso lang dahil hindi pare-pareho yung tao, mayroong mga tao na hindi nakaintindi. Kaya, ayun, kaya ako talaga pinapasalamatan ko pa rin sila sa mga ang pagiging basher nila sa amin. Pinapasalamatan ko yon. Pinapasalamatan ko rin yung mga supporters namin na medyo basher. Basta lahat po kayo pinapasalamatan namin dahil kasama po kayo sa aming journey. At syempre, sa aking anak na lalaki, na bunso, baka sabi niya, kinalimutan ko siya. Syempre, malaki din yung part niya dahil lagi niyang hinahatid sundo yung ate niya kapag kapag may bakante siyang oras, di ba? Sa pamilya namin, hindi po kami perfecto, pero lagi kong sinasabi, pinagmamalaki ko yung anak ko na nakatapos na, wala akong pakialam kung anong iisipin nyo, basta importante, nakatapos yung anak ko.
At totoo po yung sinasabi nila. Ito, bago ako matapos, sasabihin ko to. Kadalasan ng taong walang naiambag sa buhay nyo, sila po pa yung magja-judge sa inyo. Kaya, wag kayong magpakasira dahil sinasiraan kayo. Kumbaga, ibangon nyo yung sarili nyo dahil may pangarap kayo. Papakita nyo sa kanila na mali yung kanilang pagtanaw sa inyo. So, ayan, hinatawag nito. Pagkatapos niya namin, may lalabas na lang kami at pupunta na lang kami siguro sa Mall of Asia kasi wala kami ditong kainan. Wala palang maraming kainan dito sa labas ng Cuneta Astrodome. Kung yung napansin ko lang kanina dahil sinamahan ako ng isang parent ng kaklase niya. Umihi kami sa Jollibee, tapos afternoon 7-Eleven na. So parang sabi ko wala pala kami ditong makainan kapag nagutom na kami. So ayan, nagbablog ako dyan. Siyempre kina-coverage ko yung lahat ng moments ng anak ko. Kasama ko din po kanyang boyfriend, supportive boyfriend, na galit-galit nga kasi nga katabi daw ng anak ko ay mga papangit. Tapos bawat tawag ng mga section parang kinakabahan siya. Siguro masaya din siya, excited din siya. Kasi siyempre magtatapos na kanyang girlfriend na pala away. Ayun, so siyempre naanuhan ko rin yan at ina-appreciate ko din na ang mga sakripisyo nila, pag-unawa, diba? Hindi kasi madali magkaroon ng girlfriend, boyfriend kapag nag-aaral na. So, ako kasi, supportive ako sa mga anak ko. Ayaw ko sila yung ginigipit or ayaw ko sila yung sinasakal ko sila dahil, syempre, alam nyo yun, gusto ko maging barkada lang kami para hindi sila maiilang sa akin na mag-share kung anong mga problema nila. Hindi sila matatakot sa akin na magkwento kung nahihirapan sila, kung nasasaktan sila. Kasi way back time ng kami pa sa probinsya, kakaiba rin kasi yung pagpapalaki ng magulang namin sa amin. Kaya minsan kahit na may gusto akong sabihin, hindi ko na masasabi. So ayun na po, after ng graduation, nag-book kami ng Grab. Kung nakikita nyo, yan lang po yung malapit na kainan sa Cuneta Astrodome, yung Jollibee at 7-Eleven, Taste of Joy. So ayan, nasa Grab na kami neto at syempre papunta na nga kami sa Mall of Asia at doon na lang kami kakain na 3 dahil yung budget namin ay pang 3 lang. Sabi ko nga, mas malaki pa yung binayad namin sa Grab kaysa sa in-order namin na pagkain. Pero syempre, yun ang reality. Ang importante, nakaraos kami ngayon. At syempre, marami pa namang ibang araw na may celebrate namin ng maayos yung kanyang graduation. Kaya, thank you din ako at naiintindihan yung ng anak ko. Hindi naman maarte yung mga anak ko, yung mga feeling social na alam nyo yun na kahit hindi kaya ng magulang, kailangan mangutang kasi kailangan bongga-bongga yung handa dahil nag-graduate nga, di ba? Kailangan, dapat may plano naman talaga kami mag-resort kaso lang may mga unexpected na mga nangyari at syempre may mga dapat kaming bayaran so hindi na kami natuloy mag-resort. So babawi na lang kami next time. Ang importante, hindi kami nagkalubog-lubog sa utang. So nandito na nga kami niyan sa mall at ay nako, naliligaw na naman kami at ayan, nakikita nyo yan. Magtatanong kami dito sa malaking TV kung nasaan banda yung hahanapin namin. So, paano na lang kung hindi ko kasama yung anak ko, magtatanong ako bawat isa-isa. So, ayan, may directory na pala dito ang Mall of Asia. Dati wala naman to So, hinahanap namin ang restaurant na pupuntahan namin. Sabi ko nga, doon tayo kakain sa restaurant kung saan nakilala. Doon kami nag-lunch ng daddy mo nang una siya dumating dito kasama ng kapatigan ng kanyang sister, ng aking sister-in-law. So, ayan, nasagdan na kami niyan, syempre, at punta na kami dito sa paper lunch. So, sa paper lunch, nag-order lang kami dito ng 3, 1,000, yan. So, after niyan, syempre, kumain muna kami dito, nag-picture-picture habang inaantay namin yung aming order. At syempre, after nyan, magbo-book na din. Mag-ikot-ikot muna kami bago kami mag-book ng Grab.
So, after namin kumain, syempre, nagpahinga muna. Kasi baka ma-appendix naman kami, o di ba? Yan lang yung kinain namin. Diba, 3,1,000. So, tama na yan kasi 3 lang naman kami. At hindi pa nga namin naubos yan dahil parang, alam mo yun, parang, ewan ko ba, bakit ang bigla naman kaming nabusog dyan. So, ayan, after niya, nag-ikot kami, pumunta kami ng SM Department Store dahil masakit na yung aming mga paa dahil sa heels, nag-decide kaming bumili ng tsinelas. So, kasama pa rin namin yan si Chow at may dala siyang malaking bag at nandyan na namin nilagay yung aming mga bulaklak, mga lahat ng mga aburluloy sa aming bag at nakapag-book na rin kami ng Grab dito sa Ocean Drive at habang nandito kami sa Ocean Drive, syempre may time pa kami mag-selfie at nag-take muna kami ng picture habang inaantay namin ang Grab. So, ayan lang ang aming update. Siyempre, after nito, uwi na kami. At salamat sa inyong lahat. At ginawa ko tong video na to dahil gusto ko mapanood nito hanggang sa magkaapo ako. Bye-bye!